Naku Lakers, wala palang plan B, layas Lebron na to mga kapatid. Eto na nga po ni hindi pa man natatapos ang finals pero tila malaking problema na agad ang kinakaharap ng Purple and Gold. Nagkakagulo na at walang kasiguraduhan ang tinatahak na landas ng pamunuan ng LA. Napapakamot ulo na lang ang Lolo Bronyo dahil niwala man lang plan B ang kupunan niya. Malamang kahit si AD o sino pa mang malalaro ng LA ay maguguluhan rin. Hindi po basta-basta rin ang pagkuha sa posisyon na taong itatalaga nila. Kaya mabusisi at mahabang proseso nga po ang kailangan nilang gawin bago sila dapat kumuha ng tao dito. Dahil kung hindi, another mistake na naman to para sa Lake Show. Paano ba naman kasi mga kapatid, nang dahil nga po madali lang silang tinanggihan ni Don Harley na kukunin sana nilang coach na nakapagkampiyon sa NCAA. Ang lumalabas wala na palang plan B ang Lakers kung sino ang kukunin nilang head coach. Si JJ Redick nga po ang matunog na pangalan na kukunin sana nila. Pero biglang eto pa lang si Coach Harley ang biglang gusto na ngayon ng Lakers. Pero ang nakakalungkot nga po dito, ngayong nalaman nila na aayawan lang pala sila ni Coach Harley, tila napahiya lang pala ang pamunuan At kung babalik nga sila dito kay Redick, baka tumanggi na rin dahil siya nga sana ang choice pero ibang tao pala ang kukunin. Tapos ngayon ngang ayaw sa kanila, tsaka lang babalik sa kanya. So naging second option nga lang si Redick nito Kilalang kaibigan nga rin po ni Lolo Bron si JJ Redick, kaya malamang mas papabor to sa kanya. Ito rin ang pinaka hindi gusto ni Lebron sa Lakers, yung walang konkretong mga plano para sa kanilang team. Medyo mitikuloso rin ang lolo nyo pagdating nga po sa head coach dahil ang gusto niya yung talagang makakasundo niya rin sa loob ng court. Hindi yung hindi na nga uubra rin ang taktika, ganun pa rin ang gagawin o walang versatility. Nagamit na nga rin po dati ni Lebron ang impluensya niya sa Cavaliers nang palitan nga nila ang head coach. Tinatawag pa nga ang coach killer nga po itong si Lebron dahil makailang beses niya nga rin pong nagawa na to. Ginawa niya rin to kay Spoelstra dati, pero nang dahil nga hindi gusto ni Pat Riley na papalit-palit ng coach, hindi nga nangyari ang gusto ni Lebron. Kaya kalaunan nilisan niya rin ang Miami. Ito nga po ang pwedeng mangyari sa Lakers ngayon kapag hindi sila nakakuha ng dekalibreng head coach. Naku, tiyak na hindi to magugustuhan ni Lolo, lalo pat ngayong papatapos na rin ang karera niya at gusto niyang pumunta kung saan kupunang maglalaro si Bronny. Abay, madali nga lang sa kanyang lisanin rin ng LA Samantala eto na si Luka, naninisi na, lagot si Kyrie. Dalawang sunod na nga pong nadadali ang Dallas nila Luka sa Boston. At kapag ganitong sa finals na nga ang laban, alam nga po ng lahat na malaki na ang bentahe ng kalaban. Hindi nga po dapat nila pinaabot sa ganito. Medyo ayos na nga sana ang Dallas sa first half ng laban sa second game, pero nadali pa rin nga po sila ng Boston sa second half. Sa history nga po ng NBA, 5 kupunan nga lamang ang nakapag-uwi ng kampyonato sa 2-0 deficit at 31 na beses naman ang nananalo kapag nakalamang na ng 2-0 sa finals. Kaya etong si Luka ngayon naninisi na. Okay naman nga daw ang kanilang depensa, pero sa opensa nga po sila pumapalya. Kayod kalabaw nga rin po si Luka mga kapatid. Triple-double pa ang nagawa sa game 2. 32 puntos ang kinamada niya sa gabing to, pero para kay Uncle Drew, napigilan nga po talaga ng husto si Kyrie ni Holiday. 16 points lamang ang naiambag niya at sinamahan pa ng 2 turnover. Alam nga po ng lahat kung sino rin ang pinariringgan ni Luka. Medyo matindi din talaga ang bantay ni Uncle Drew. Talagang alam ni Holiday ang galawan din ni Kyrie. Gayunpaman tila do or die na nga po ang game 3 para sa Dallas. Dapat na nilang siguraduhin na sila ang mag-uuwi ng panalo. Dahil kung hindi, talagang napakaliit na lang nga po ng chance nilang maipanalo pa ang finals. Umaasa ang lahat na magpapasiklab itong si Irving bago nga po sila umuwi matapos ang game 2. Eto nga rin po ang sinabi niya sa mga fans ng Boston na magkikita sila ulit sa game 5. Todo hiyawan nga po ang lahat nito at tila madaming ayaw rin kay Kyrie sa Boston. Tignan na lang natin kung makakabawi pa ang Dallas sa Celtics or baka sweep ang mangyayari sa kanila.